mapapasa mo sa TV5. Kung kanina, napag-usapan nyo ni Sir Vic ang tanong na bakit ang Pilipinas pagkayaman-yaman pero maraming Pilipino naghihirap. Nako, siguro ngayon ang iba sa inyo nalungkot. Nako, let's shake it off. Lahat ng mga negative thoughts na nandyan, tanggalin na natin dahil with our segment Tulong Ko, Pag-isipan Mo, i-feature natin ang mga kwento na makakapulutan natin ng aral sa buhay na makapagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Tulad na lang ng storya ko ngayong gabi. Nako, please pay attention dahil you will have a chance to win exciting prizes. Malalaman nyo yan maya-maya lamang. Okay, gusto ko ikwento sa inyo ang isang kwento patungkol sa isang magsasaka na nakapulot ng isang itlog. Ang buong akala ng farmer, ang kanyang napulot ay itlog ng manok. Kaya naman pag uwi niya ng bahay, naku po, nilagay niya yung napulot niyang itlog doon sa limliman ng manok. So ang mga nakapalibot sa kanya, puro manok. At syempre, after several days, na-hatch ang itlog. Kasama na po dyan ang si Aguilet. At syempre, maliit na eagle, kaya ang tawag natin Aguilet. So habang lumalaki po si Aguilet kasama ng mga manok, ay ginagaya niya kung ano ginagawa ng mga sisiw. Nako, ang agila natutong kumain, maglaro, maglakad, kumilos, lumipad bilang isang manok. Nako, matanong ka nga kapatid, paano ba kumain ng isang manok? Di ba? Isang kahig, isang tuka. Isang kahig, isang tuka. Nako, akala ni Agila, hindi na siya makakalipad ng mataas dahil konting kalampay lang ng kanyang pakpak, bumabagsak na siya sa lupa. Isang araw, nagkaroon sila ng family day. Nandun si tatay manok, si nanay manok, tapos yung mga kasama niyang mga manok, di ba? Alam niyo, habang namamasyal, may nakita silang isang malaking agila na lumilipad. Alam niyo, kinalabit po ni Aguilet yung katabi niyang manok na akala niya sister niya. Sabi niya, "Hoy, sana paglaki ko, ganyan din ako lumipad." Nako, sabi naman nung katabi niyang manok na akala niya sister niya, sabi niya, "Ay nako sis, asa ka pa. Tandaan mo, manok ka lang." So simula ng araw na yon, alam niyo mga kapatid, sinaksak niya sa utak niya na siya ay isang manok. The eagle was resigned to the thought that he was indeed a chicken. Ito ang kanyang pinaniwalaan hanggang siya ay namatay. Napakalungkot, di ba? Yes, that eagle died thinking he was a chicken and that flying high remained just a dream. Pero alam niyo, hindi naman tayo tatapos ng sad story. Alam niyo ho bang may sequel ang kwento kong yan? In another farm, may isang magsasaka na nakapulot din ng itlog. Siyempre, katulad ng kwento ko kanina, nakakita na naman siya ng itlog ng agila. Pero akala niya, itlog ito ng manok. So ano ginawa niya? Nilagay na naman niya ito sa limliman ng manok. So katulad ng kwento ko kanina, napisa na naman ito. So siyempre, nung makalabas, akala na naman niya siya isang manok. Dahil ang mga nakapalibot sa kanya ay puro manok. Alam mo, nang minsang naglalaro nga yung mga manok at kasama si Aguilet, may environmentalist na bumisita na ang pangalanan na lang natin siyang Vic Garcia. Alam mo, nang makita ng environmentalist ang baby eagle, sabi niya sa farmer, "Alam mo bang agila yan?" So syempre, sumagot ngayon yung farmer, "Hindi, manok lang yan." "Hindi, sige, para patunayan ko sa'yo ha, eto gagawin ko. Itatapon ko, ihahagis ko itong agila na to. Pag ito nakalipad, naku, agila talaga to." So syempre, hinagis po nung environmentalist yung agila. Ano nangyari? Bumagsak ito. Naku po, sabi ng farmer, "Sabi ko naman sa'yo, manok lang yan." Sabi niya, "O sige, ganito na lang gagawin ko." Umakyat siya sa bubong ng bahay. At pag akyat niya ho doon, ay hinagis na naman niya po yung Aguilet. Knowing nalilipad ho ito. Unfortunately, hindi ho siya nakalipad. Bumagsak na naman po yung Aguilet. So kinausap niya yung farmer at sinabi niya, "Alam mo, marami ka namang alagang manok dito eh. Ito ngang Aguilet, tingin mo dito, manok eh. Pwede bang hingin ko na lang itong agila mo? Natingin mo manok? Pwede ba akin na lang?" Alam niyo bang pumayag ho yung magsasaka? Nako, nagpunta ho sila sa isang malayong lugar kinaumagahan. Pumunta yung environmentalist sa tuktok ng bundok at kinausap po
yung agila. Ang sabi ng environmentalist, alam mo ba na agila ka? You become what you believe. You are an eagle created by God. Alam mo ba, ikaw lang ang flying creature that can stare at the sun. Tumitig po ang agila sa araw at na-realize niya na siya nga pala ay isang agila. He then started to spread his wings at lumipad ng mataas. Alam mo, yun na po ang huling pagkakataon na nakita ng environmentalist ang agila. Ano bang matututunan natin dito? Yes, it pays to realize who you are. Ikaw din, kaya mong lumipad sa journey ng buhay. Believe that you are equipped by the Creator ng wings to fly. May plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid, katulad na lang ng agila. Magtiwala ka lang, kapatid, dahil you become what you believe. Huwag mong paniwalaan at dinggin ang sinasabi ng ibang tao na hanggang dyan ka na lang. Trash it out. That is a chicken mentality. Be an eagle and soar high. You are never meant to be a failure. We are all born with an assignment. At ang assignment natin ay ang purpose natin sa buhay. Kapatid, pag nalaman natin ang ating purpose sa buhay, ito ang paniniwalaan natin. Then you will be able to truly unleash your highest potential. Kaya kapatid, anuman ang sitwasyon mo ngayon o anuman ang inyong pinagdadaanan, believe you can fly. Soar like an eagle. Let's pause for a short break, pero sa aming pagbabalik, pasasayahin naman namin kayo dahil meron kaming importanteng announcement para sa buong bayan. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Bigyang pag-asa ang mga batang nangangailangan. Tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Be a World Vision Child sponsor today. Visit worldvision.org.ph or call 372-7777.